So, what's up sa mga napadaan lang? This is me vlogging my experience about sa Facebook page ni Rosemar. So, nag-comment ako sa isang post ng heart. Heart. Actually, basher ako dun sa post na yun kasi lagi ko sinasabi hindi naman yan legit, hindi yan totoo, scam yan. Kasi ang daming nagko-comment na pag nag-comment ako, may magko-comment sa akin na ganito, ganyan, ganito, i-click mo yung link. Hindi ako nagki-click ng link since hindi nga ako paniwala sa mga ganun. So, may biglang nag-chat sa akin, papakita ko sa inyo. Napili niya daw ako, si Rosemar. Yun nga, napili niya daw ako. So, ang gagawin is, kailangan mong bigay yung pangalan. Pangalan lang naman actually. Birthdays, address, and kung ilan ang laman ng Gcash mo, and times 5 ngayon. So, ang ginawa ko, walang laman yung Gcash ko eh. Di ang ginawa ko, pinapasa ko yung picture ng laman ng Gcash ng best friend ko. Eh di, ayun. Sinend niya sa akin. Pagka-send niya sa akin, isinend ko doon. Eh di talagang walang laman yung Gcash ko. Meron naman, pero hindi siya ganun kasisi-sisi kung sakaling mawala. Hindi siya katakot kung sakaling ma-scam. Hindi yung pagka-send ko, hindi mga follow up, blah blah blah, marami siyang kaneme. Hindi ako thank you po, napili niyo ako. Tapos biglang sabi, processing na daw sa BPI. Sisend na daw nila sa BPI. Tapos sabi niya sa akin dito, tatawag daw yung staff niya sa akin. Video call. Tapos sabi niya, share daw yung basta sa screen, share screen. This share screen ko. Ayan, meron akong picture ng share screen. Pero hindi ko siya inaalis sa Messenger kasi gusto nila ipunta ko sa Gcash. Doon pa lang nagduda na ako, pinatay ko. Ang ginawa ko sa Gcash ko, ini-able ko yung thumbprint para hindi nila mabuksan. Tapos nung nanghingi ng code, yung notification ng Messenger ko, binlock ko muna saglit yung text, yung Gcash, binlock ko para hindi niya muna makita. Hindi tumawag ulit siya. Pagkatawag niya yung nagpapanggap na si Rosemar dun na FB page, pagkatawag niya sa akin, yung ginawa niya naman, sabi niya share ko daw, di-share ko ulit. Tapos sabi niya, wag ko daw gamitin yung thumbs ko, i-enter ko daw manually yung yung password ng Gcash ko. Eh di tawang-tawa ako. Sabi niya wala po pala naman yung, sabi ko, kuya, sir, kakabayad ko lang ng bill namin kasi nga, kaya nga po ako nanghihingi ng tulong kasi para dito. Yan, kasi natutulog na yan. Nag-misite yan eh. Tapos, syempre, mahirap kami ngayon. Wala kaming bigas. Actually, yeah, wala kaming bigas. Hindi kami nakakapag-grocery nitong mga nagdaang buwan. Siguro 3 months na bago mag-birthday to. So, kaka-birthday nga lang eh. So, yun. Pinili namin na makapag-birthday siya ng maayos kaysa sa sarili namin. Tiniis namin yung sarili namin hanggang sa nawala yung motor namin. Pero, makukuha namin yan. Eh di, tawa ko yun na, balik tayo doon sa kwento. Tawa ko ng tawa kasi, syempre, kayong mga Bisaya sila, iba yung boss nila eh. I realize na you're not worth it to na mag-comment sa mga ganyang tao, lalo na kung hindi mo alam kung totoo. Siguro dahil sa kahirapan, maraming nabibiktima sa mga ganyan. Buti na lang, kahit papaano may utak tayo, nagamit natin utak natin. Kasi kung hindi ko pinatay yung call nung una, kasi sabi niya punta doon sa Gcash eh, nakutuban na ako doon eh. Pinatay ko muna eh, tapos nilagay ko yung enable ng fingerprints para hindi nila, tapos dinilit ko, pinatay ko din yung OTP. Parang binlock ko muna yung text message para hindi nila makita yung OTP.
ng Gcash ko. Wala talaga magte-text kasi naka-block muna saglit eh. Kumbaga nakalagay sa achieve, hindi nila makikita yon. So, it's either if you open it and then they will see it. So, yun. Sobrang hirap ng buhay ngayon, lumabang kayo ng patas. Kami nga, hirap na hirap. Umaasa din kami na kung sakali may mga vlogger na makapansin. So, para sa mga ano to, sa mga hindi nila alam kasi nag-search ako, nag-google ako, nag-search ako sa Facebook, nag-search ako sa Instagram, nag-search ako dito sa TikTok kung meron ba talaga sa Facebook na namimigay si Rosmar. So, meron naman, merong mga legit. Kaso siguro yung napunta sa akin ay hindi. Yung masakit sa damdamin kasi syempre lolokohin ka nila. So ngayon nagmadali ako, inano ko yung password ko, nireset ko ulit sa yung password ko. Tapos pagka-reset ko yung password ko, nireset ko din yung password ng Facebook ko. Pagka-reset ko, no, wala man sila iba kinuha kundi yung Gcash lang talaga. So pagka-reset ko, pagtingin ko, naka-block na ako dun sa sa app, doon sa page nung Rosmar and Not ba yun? Yun. So, para to sa mga kagaya natin na mahihirap na umaasa na mapansin ng mga vlogger na namimigay ng tulong. So, sana meron makatulong, pero para sa akin, ito yung experience ko na to is sobrang hirap. Kasi mahirap ka na nga, pinaasa ka pa nila. Yun lang. So, naiiyak ako sa, oh my God. Kasi syempre, kailangan ko din, di ba? Kaya, ang ginawa ko, yung 2K yun. O, di ba sayang nung kung times 5 mo, 10K din yun. Hindi naman tayo tanga para bigay mo yung OTP. Kahit ibigay mo naman, wala naman silang makukuha. We. Kaya lesson learn na lang din. Kaya kailangan mautak ka dito. Siguro kung matatanda, ang ano nila, ay kawawa ang mga matatanda. Manghihingian ka nila ng OTP. Kung hindi nyo alam yung ginawa nyo, buti na lang ako, naunahan ko sila kasi ang ginawa ko, in-encall ko muna tsaka ako sinunod yung gusto nila kasi hihingi sila sa akin ng ano manually ko daw, enter yung password ko. So, yun na nga guys. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin at sumusuporta. Thank you for watching. So, kaya natin to kahit wala tayong pera. So, bad experience ko to. Thank you. Bye-bye.